20 taon na ang nakalilipas, lumitaw ang mahiwagang espiritual na mga pintuan sa planetang Asol na bituin. Ang mga pintuan na ito ay naglabas ng kamanghamanghang espiritual na enerhiya at mga halimaw sa mundo ng tao, na humantong sa isang panahon na kilala bilang panahon ng espiritual na kalamidad. Mula sa kaguluhang ito ay lumitaw ang mga mandirigmang espiritu, mga individual na nagising na may supernatural na kapangyarihan dahil sa tumatagas na enerhiya. Kabilang sa kanila, ang pinakabihira at pinakamalakas ay ang mga mandirigmang espiritu sa espasyo. Ang unang mandirigmang tulad nito sa Lingzhou, isang lalaking nagngangalang Liming Shan, ay ginamit ang kanyang mga kakayahang pang-espasyo upang baligtarin ang agos laban sa mga halimaw at magdala ng kapayapaan sa mundo. Pinatibay nito ang paniniwala na ang kapangyarihang pang-espasyo ang pinakamalakas. 20 taon pagkatapos ng mga pangyayaring ito, ipinagpatuloy ni Liming Shan ang kanyang tungkulin bilang isang tagapag-alaga. Isang araw, nakaramdam siya ng isang alon sa kalawakan at agad itong sinuri. Lumalabas na, sa institusyong pangkapakanan ng lungsod ng Jiangcheng, isang 16 na taong gulang na batang lalaki na nagngangalang Jin ang naging pangalawang tao sa Lingzhou na nagising sa isang kakayahang pang-espasyo. Agad na nakakita ang direktor ng institusyon ng pagkakataon para sa publisidad at nag-ayos ng isang press conference upang ipakita si Jin. Binigyang diin ng direktor ang kanyang sariling papel sa tagumpay at inutusan si Jin na ipakita ang kanyang kapangyarihan sa mga kamera. Gayunpaman, ang ipinakita ay hindi kahanga-hanga. Si Jin ay lumikha lamang ng isang maliit at hindi matatag na portal, na ibang-iba sa maalamat na mga gawa ni Liming Shan. Sa sandaling iyon, sa pagkabigla ng lahat, ang maalamat na si Liming Shan mismo ay lumitaw doon. Dahil sa pag-agaw ng espasyo ng paggising ni Jin, inakala ng mga nanunood na ang langit ay dumating upang kumuha ng isang disipulo, isang pagkakataon na makapagpapabago ng buhay para sa binata. Hinimok nila si Jin na sumunod sa kanya, ngunit sinulyapan lamang ni Liming Shan si Jin at umalis ng walang imak. Malinaw ang mensahe, ang talento ni Jin ay masyadong walang halaga para sa atensyon ng dakilang guro. Nawalan ng interes ang mga reporter at ang kaganapan ay natapos sa pagkabigo. Kalaunan, kinumpirma ng pagsusuri ng sistema ang kanyang madilim na mga pagkakataon. Si Jin ay tinawag bilang isang talento na may E-rank na may antas na Dark Iron 1 star, ang pinakamababang posibleng rating. Kaya, siya ay pinalabas mula sa ampunan upang gumawa ng sarili niyang landas sa mundo. Hindi nawala ng pag-asa, kumapit si Jin sa kanyang pangarap na maging isang makapangyarihang mandirigmang espiritu. Upang mabayaran ang kanyang matrikula para sa Jiangcheng Spiritual Warrior Academy, kumuha siya ng maraming trabaho. Sa araw, naghahatid siya ng pagkain, at sa gabi, nagpapatakbo siya ng isang street vending stall sa mataong Jiangcheng Night Market. Nang gabing iyon, nakuha ni Jin ang kanyang paboritong pwesto sa Jiangcheng Night Market at masiglang sinimulang ibenta ang kanyang mga swimming trunks na may tatak na Red Delicious. Nakaakit siya ng maraming tao sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang natatanging katayuan bilang isang special power user at isang estudyante ng Spiritual Warrior Academy, na ipinakita pa ang di umano'y tibay ng mga trunk laban sa mga puwersang special. Gayunpaman, ang kanyang matagumpay na pagbenta ay naantala ng isang agresibong tindero na nagsasabing kanya ang pwesto. Ikinatwiran ng lalaki na siya ang may hawak ng pwesto noong nakaraang araw at ang komprontasyon ay mabilis na naging pisikal. Sinuntok ng tindero ang tindero, ngunit instinctively na binuksan ni Jin ang isang maliit na special portal, na ibinalik ang suntok sa nang-aatake. Sinamantala ang pagkakataon, sinuri ni Jin ang paninda ng lalaki at inakusahan siyang nagbebenta ng mga pekeng produkto. Napatunayan ang kanyang akusasyon nang dumating ang isang hindi nasisiyahang customer na may kupas na swimsuit, at humihingi ng refund. Ibinaling ng agresibong tindero ang sisi kay Jin, at iginiit ng customer na pumunta silang lahat sa management office. Sa pagtatangkang pakalmayan ang sitwasyon, aksidenteng natamba si Jin at duguan ang ilong ng customer. Galit na galit ang customer, ipinakilala ang kanyang sarili bilang isang mandirigmang espiritu na nagbabagong anyo ng halimaw, nag-transform bilang isang oso, at brutal na inatake si Jin. Habang binubugbog, pinag-isipan ni Jin ang kanyang walang katapusang mga paghihirap bago siya itinapon sa lupa. Isang patak ng kanyang dugo ang tumulo sa tela ng mga nagtitinda sa ilalim niya. Ang kilos na ito ang nagudyok sa paglitaw ng Ultimate Street Vending System.
Isang boses sa kanyang ulo ang nag-anunsyo na ang sistema ay na-activate at ginantimpalaan ang kanyang 3 taon ng karanasan sa pagtitinda ng isang libreng lucky draw. Habang handa nang umatake muli ang oso, tinanggap ni Jean. Ang gulong ng lottery ay lumapag sa isang consolation prize, isang strength potion na nagbibigay ng 10 beses na pisikal na tulong sa loob ng 3 araw. Isang pag-agos ng kapangyarihan ang dumaloy sa kanya, at pinigilan niya ang suntok ng oso sa ere, tinapos ang potion, at gumanti ng isang suntok na nagpalipad sa halimaw na lalaki at nabasag ang lupa. Naghiyawan ang mga nanunood. Isang tiwala ng si Jean ang lumapit sa taunang hubad na lalaking nakahiga sa isang bunganga at buong kabaitang binigyan siya ng isang tunay na ball upang ipakita ang kalidad nito. Ang mapagkumbabang lalaki, na nagngangalang Wulang, ay namula at humiling na maging kaibigan. Nang tumalikod na si Jean upang umalis, sumigaw si Wulang na nalalagas na ang kanyang buhok. Hinawakan ni Jean ang kanyang ulo at nalaman niyang kalbo na ito. Tumakas siya pauwi, takot na takot sa kanyang refleksyon. Ipinatawag niya muli ang sistema, na nagpapaliwanag sa pagkakalbo bilang isang side effect ng consolation prize. Pagkatapos ay ipinakita nito sa kanya ang mga nakahihigit at walang side effect na mga bagay tulad ng metamorphosing fruit, na maaaring magpahusay sa kanyang likas na talento. Ngunit ang mga ito ay nangangailangan ng mga redeem points na wala siya. Hinikayat siya ng sistema na magpatuloy sa pagtitinda upang makuha ang mga ito. Sa kabila ng kahihiyan, nakaramdam si Jean ng pag-asa. Ang sistemang ito ay pangalawang pagkakataon upang malampasan ang kanyang mga limitasyon. Lumabas siya sa kanyang bintana, nakatingin sa isang karatula na nagtatampok kay Li Mingshan, at nanumpa na malalaman ng lahat ang kanyang pangalan. Nang sandaling iyon, isang batang babae ang bumangga sa karatula, nabasag ito, at direktang bumagsak sa ibabaw niya. Isang lalaking nagngangalang Alexander ang tumatakbo mula sa ilang mga opisyal. May dala siyang basket at isang kakaibang iniksyon. Upang linlangan ang mga opisyal, inihagis niya ang basket sa hangin. Isang ahas ang lumabas mula sa basket at agad na naging isang babae. Inihagis ni Alexander ang iniksyon sa batang babaeng ito, si Katerina, at tumakbo ito palayo habang nakikipaglaban siya sa mga opisyal. Ito rin ang batang babae, si Katerina, na bumagsak kay Jean matapos bumangga sa karatula ni Li Mingshan. Habang nagaganap ang banggaan, nabasag ang bubong ng kwarto ni Jean, at nahulog ang iniksyon sa isa sa mga curtain sa ibaba. Nakita ito ni Katerina, ngunit dahil hinahabol pa rin siya ng mga opisyal, tumakbo siya palayo at iniwan ang iniksyon. Ang Ultimate Street Vending System, sa pamamagitan ng interface nito na pinangalanang Venti, ay nagpapaalam kay Jean na kumita na siya ng pera. Ang pera ay nagmula sa negatibong emosyon ni Katerina. Ipinaliwanag ni Venti na ang anumang pagkadismaya, galit, o inis na itinuro sa kanya ay nagiging redeem points. Ang kapalit ay 1 puntos para sa isang unit ng emosyon. Sa bawat 10,000 puntos na kanyang nakolekta, nakakakuha siya ng isang bunutan sa lottery ng system. Ang pagtuklas na ito ay nagpapakita sa kanya ng isang malinaw, bagamat moral na kaduda-duda, na paraan upang makakuha ng kapangyarihan. Ang pinakamalaking hiling ni Jean ay ang nagbabagong prutas. Ito ay isang formal na premyo na maaaring magbago ng kanyang mga meridian at mapabuti ang kanyang natural na mga talento, na sa wakas ay hahayaan siyang malampasan ang kanyang mga limitasyon sa E-rank. Binanggit ng system na ang isang formal na premyo ay ginagarantiyahan lamang pagkatapos ng bawat 100 bunutan. Mabilis na kinakalkula ni Jean na kailangan niya ng 1,000,000 puntos ng negatibong emosyon. Dahil sa layuning ito, tiningnan niya ang kanyang pinakamaraming magagamit na mapagkukunan, ang kanyang mga kaklase sa Jiangcheng Spiritual Warrior Academy. Lahat sila ay galit na sa kanya. Pagdating niya sa paaralan, agad siyang nagsimulang mangolekta ng mga puntos mula sa lahat ng puot na natatanggap niya. Sinabi niya sa lahat na siya ay naging mas malakas at ipinagmamalaki ang kanyang sarili. Si Principal Wang, na negatibo pa rin ang pakiramdam mula sa mga nakaraang karanasan, ay nag-anunsyo ng isang sorpresang pagsusulit para sa mga espiritual na mandirigma para sa lahat ng mga estudyante. Nakita ito ni Jean bilang perpektong pagkakataon. Bago ang pagsusulit, nagsimula siya ng isang bagong negosyo. Itinaguyod niya ang kanyang sarili bilang ahente ng paghahatid para sa cafeteria ng paaralan, na pinapatakbo ni Madam Jo.
Naglakad siya sa mga pasilyo, tumatanggap ng mga order ng pagkain ng may pagmamayabang. Nakakalap na ito ng mga puntos mula sa kanyang mga naiinis na kasamahan. Habang nasa pagsusulit, lumapit siya sa makina ng pagsusulit. Sa isang suntok, hindi lamang siya nakakuha ng mataas na marka. Tuluyan niyang sinira ang makina. Ang pagpapakita ng hilaw na kapangyarihan ay ikinagulat ng lahat. Lumikha ito ng isang malaking alon ng mga negatibong emosyon mula sa punong guro at mga estudyante. Gamit ang pagkabigla para sa kanyang kalamangan, nagsimula si Jean ng isa pang pakana. Inaangkin niya na ang kanyang biglaang lakas ay nagmula sa mahiwagang tubig mula sa isang sinaunang balon sa kanyang bayan. Maginhawa niyang iniwan ang isang mahalagang epekto, isang bagay na alam niya. Nagbenta siya ng maliliit na baso ng tubig na ito mula sa kanyang vending machine sa kanyang mga sabik na kaklase. Desperado sila para sa anumang kalamangan. Ang resulta ay agaran at nagdulot ng malawakang pagkalagas ng buhok sa buong akademya. Lalo pa siyang kinamuhian ng lahat at nakakakuha siya ng mas maraming puntos para doon. Samantala, iniwan ni Alexander si Katerina sa kanyang anyong ahas sa loob ng silid ni Jean. Ang plano ay maghintay siya roon at atakihin si Jean pagdating niya. Si Alexander mismo ang pumunta sa akademya upang direktang harapin si Jean. Inaayos ni Jean ang mga lunchbox para sa mga estudyanteng umorder sa pamamagitan niya. Mayroon siyang malaking takor ng sopas sa kanyang tabi na plano niyang ibigay ng libre sa lahat ng umorder. Plano ni Alexander na lasunin si Jean gamit ang isang karayom. Pinaputok niya ang karayom ngunit aksidente itong tumama sa takor at nalasan ang sopas. Dumating si Wu Leng na nag-aaral din sa parehong paaralan, at tinulungan si Jean na maghatid ng pagkain. Ang lason na sopas mula sa cafeteria ni Madam Jo, na inihatid ni Jean, ay nagpawala ng malay sa buong estudyante at mga kawani. At upang kumpirmahin ito, tinikman ito ng hanggal na si Wu Leng at nawalan din ng malay. Tumingon si Jean sa sistema. Sa wakas ay nakakuha na siya ng sapat na puntos para sa inaasam na 100 draw. Ang resulta ng loterya ay isang consolation prize, ngunit ito mismo ang kailangan niya. Ang antidote soybean, isang lunas para sa lahat ng lason. Malaking dami ang naihatid ng sistema. Hinarap ni Alexander si Jean. Hiniling niya kay Jean na ibigay ang isang hindi tinukoy na bagay. Nagsimula ang isang matinding labanan. Na-absorb at na-redirect ni Alexander ang mga atake ni Jean. Mas tumindi ang laban at nakakuha ng atensyon ni Principal Wang. Ang intervention ng principal ay lumikha ng isang pagkakataon. Ginamit ni Jean ang kanyang spatial power sa isang sandali ng desperasyon. Ini-teleport niya si Alexander sa kalangitan at inihagis ito pababa. Ibinigay ni Jean ang antidote sa lahat na nagligtas sa paaralan. Siya ay pinuri bilang isang bayani. Ang antidote beans ay may kasamang hindi magandang epekto na nagdudulot ng matinding pagtatae. Ang mga nailigtas na kaklase ay nauwi sa pagdumi kahit saan. Sa kabila nito, ginamit ni Jean ang sandali para sa isang huling publicity stunt. Nagbigay siya ng isang panayam sa media. Buong pagmamalaki niyang inamin ang kredito sa paglutas ng insidente ng pagkalason. Maayos niyang ginamit ang platform upang i-promote ang kanyang dalawang negosyo, ang kanyang serbisyo sa paghahatid ng pagkain, at ang kanyang stall sa Jiangcheng Night Market, kung saan siya ang eksklusibong ahente para sa Red Delicious brand swim trunks. Samantala, nakikita rin natin ang isang misteryosong organisasyon na sumusuri sa mga pangyayari, at ang kanilang interes sa kakaibang estudyante mula sa Jiangcheng ay lalong lumalakas. Nasiyahan si Jean sa kanyang bagong lokal na katanyagan bilang ang spatial spiritual warrior na nagligtas sa kanyang paaralan mula sa pagkalason. Ang katayuang ito bilang isang kilalang tao at kaunting puot na kasama nito, ay nakatulong sa kanya na maabot ang malaking milestone. Sa wakas ay kinain niya ang pinakahihintay na metamorphosing fruit, isang formal na premyo mula sa Ultimate Street Vending System. Ang epekto ng prutas ay agaran at malakas. Isang pag-agos ng espiritual na enerhiya ang dumaloy sa kanyang katawan, na nagpapabago sa kanyang mga meridian at nagpapalaki sa kanyang likas na talento. Naramdaman niya ang kanyang sarili na nagbabago bilang isang tunay na prodigy, na ibang-iba sa kanyang mga dating limitasyon sa E-rank. Gayunpaman, ang kalikasan ng sistema ay nananatiling hindi mahuhulaan.
Ang mga consolation prize mula sa kanyang daang bunutan ay nagdudulot ng mga bagong problema. Nakatanggap siya ng isang pakete ng 6 na zodiac animal biscuits, bawat isa ay puno ng kapangyarihan ng ibang Chinese zodiac sign. Nakatanggap din siya ng isang napakaliwanag na berdeng sombrero. Ang sombrerong ito ay may kakaibang katangian. Isang maliit, buhay na panlo ng bean ang tumutubo mula sa tuktok nito. Ang aksesorya na ito ay may nakakainis na side effect. Nagdudulot ito ng matinding at hindi makatwirang galit sa lahat ng tumitingin kay Jean. Parang gusto siyang suntukin ng mga tao sa sandaling makita nila siya. Upang ipagdiwang ang kanyang pagbabago, pumunta si Jean sa isang hotpot restaurant kasama ang kanyang kaibigang si Wulang. Doon, umorder si Wulang ng napakaraming pagkain. Walang perang pambayad si Jean, kaya tinawagan niya si Madam Jo para ayusin ang bayad. Bago umalis, binigyan niya si Wulang ng zodiac animal biscuits para kainin. Kumain si Wulang ng isang biscuit at nagsimulang umakto na parang aso. Lumabas siya at umihi sa isang kotse. Nakakagulat na nasa loob ng kotse si Ying Su, na crush ni Jean noong bata pa, at si Xiao Yao, ang matalik niyang kaibigan. Pumasok sila sa restaurant at sa wakas ay nakilala ni Jean si Ying Su, isang babaeng kilala niya mula sa ampunan mahigit 12 taon na ang nakalilipas. Si Xiao Yao, isang beast-morphing spiritual warrior, ay agad na naging galit kay Jean. Ang berdeng sombrero at ang nakakainis nitong sitaw ay lalong nagpahirap sa sitwasyon. Ang sombrero ay nakakuha ng negatibong atensyon mula sa ibang mga tao sa restaurant. Tila galit si Ying Su kay Jean, lalo na tungkol sa isang ipinangakong pagkikita na hindi niya natupad ilang taon na ang nakalilipas. Nang tanungin tungkol kay Jean, nagpa siya si Ying Su na umalis sa restaurant. Siya at si Xiao Yao ay nagmaneho palayo gamit ang kanilang sasakyan. Dumating si Alexander sa restaurant at hinarap si Jean. Hiniling niya kay Jean na ibigay ang isang hindi kilalang bagay. Nagsimula ang isang away, at ginamit ni Alexander ang mga posos na espiritual na nagbibigkis kina Jean at Wulang. Sinubukan ni Jean na harapin si Alexander. Binuksan niya ang kanyang espasyo sa imbakan at inilabas ang lahat ng kanyang mga curtain. Sa wakas ay natagpuan niya ang nasusunog na iniksyon ng dugo na gusto ni Alexander sa kanyang mga gamit. Ibinigay niya ito kay Alexander. Ngunit sa paggawa nito, binanggit ni Jean ang pangalan ni Katerina. Inisip ngayon ni Alexander na binihag ni Jean si Katerina. Inatake niya sila. Sa desperasyon, hinayaan ni Jean si Wulang na kumain ng isa pa sa mga biskwit na hayop na may zodiac. Ang biskwit na ito ay nagbigay kay Wulang ng pansamantala ngunit napakalakas na lakas ng toro. Ang kapangyarihang ito ang nagpapahintulot sa kanila na makatakas mula sa restaurant. Patuloy silang tumatakbo. Kumain si Wulang ng sunod-sunod na biskwit. Bawat biskwit ay nagpalit-palit sa kanya bilang ibang hayop na may zodiac, na tumulong sa kanila na tumakbo at makatakas mula kay Alexander. Ngunit patuloy silang hinabol ni Alexander. Napansin ni Ying Su at Xiao Yao si Jean na nakasakay sa likod ni Wulang habang tumatakbo ito sa likod ng kanilang sasakyan. Sinabihan ni Xiao Yao si Ying Su na kausapin siya. Pinahinto ni Ying Su ang sasakyan. Tumalon si Wulang sa ibabaw ng kotse kasama si Jean, at bumangga si Alexander sa kotse. Lumabas ang mga babae at nakitang walang malay si Alexander. Dinala nila ito sa ospital, iniisip na kailangan nito ng tulong. Kinuha rin nila ang iniksyon ng nasusunog na dugo, iniisip na maaaring ito ang gamot niya. Sa ospital, nakahiga si Alexander nang walang malay. Pumunta si Xiao Yao sa doktor para magtanong tungkol sa iniksyon ng nasusunog na dugo, iniisip na makakatulong ito sa lalaki. Sa emergency room, natagpuan niya sina Wulang at Jean. Pinuputol ng isang doktor ang kanilang mga posos gamit ang isang chainsaw. Nang makalaya na sila, nakita ni Jean si Xiao Yao roon at tinanong ito tungkol kay Ying Su. Pagkatapos ay umalis ito para tingnan si Ying Su. Ipinakita ni Xiao Yao sa doktor ang iniksyon ng nasusunog na dugo. Nang makita ang iniksyon na iyon, natarante si Wulang. Alam niyang nasa panganib sila ngayon. Nagising si Alexander at desperadong hinanap ang iniksyon ng nasusunog na dugo. Natagpuan ni Jean si Ying Su at sinubukang kausapin ito. Sabay nilang sinabi na may sasabihin sila sa isa't isa. Ngunit nang sandaling iyon, inatake sila ni Alexander.
Naalala ni Yingsu ang isang alaala mula sa kanilang pagkabata. Naalala niya na sinabi ni Jin sa kanya na nabawi na siya nito. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakaposas kay Jin sa likod ng isang kotse. 10 taon na ang nakalilipas, noong panahon ng espiritual na kalamidad, maraming bata ang naging ulila. Isa sa kanila ay isang batang Jin. 6 na taong gulang lamang siya noon, ngunit pinangarap na niyang maging isang espiritual na mandirigma. Madalas siyang mapaaway upang protektahan ang iba pang mahihinang bata. Madalas din siyang napapalo. Nakahanap siya ng gabay sa isang aklat na pinamagatang 30 Skills to be a Spiritual Warrior. Itinuro sa kanya ng aklat na ang pagprotekta sa mahihina ang pinakamahalagang misyon ng isang mandirigma. Ang ideyang ito ang naging pangunahing motibasyon niya, kahit na walang nagpasalamat sa kanya sa kanyang mga pagsisikap. Sa kabilang banda, ang pagkabata ni Yingsu ay puno ng kalungkutan at pagtanggi. Ang kanyang tahimik na personalidad at tila malamig na mga mata ang nagtulak sa mga potensyal na pamilya na mag-ampun sa kanya na huwag siyang kalabanin. Minsan ay binigyan siya ng isang guro ng isang espesyal na kahon ng candy at isang aral tungkol sa nakatagong kagandahan sa ilalim ng isang nagyayelong balat. Tinuruan nito si Yingsu na bumuo ng mga emosyonal na pader upang protektahan ang kanyang sarili. Nagkaroon siya ng ugali na harapin ang pinakamatigas na tao sa bawat bagong lugar upang maitatag ang kanyang posisyon. Nagpatuloy ang siklong ito hanggang sa makilala niya si Jin. Ito ang unang taong nanindigan para sa kanya nang hindi hinihiling. Matinding bagbog ang tinamo niya para ipagtanggol siya. Binasag ng kilos na ito ang kanyang emosyonal na mga pader, at nabuo ang isang malalim na ugnayan sa pagitan nila. Nagsimula siyang umasa sa kanyang proteksyon, na naging Palladian sa kanyang buhay. Nagpatuloy ito hanggang sa araw na nagising ang kanyang mga firepower at inampun siya ng pamilyang Jiang, na naghiwalay sa kanila sa loob ng 12 taon. Sa kasalukuyan, sina Jin at Yingsu ay nananatiling nakakulong sa mga posas na espiritual na nagbubuklod. Nahirapan si Jin na makahanap ng paraan ng ang kanyang ultimate street vending system ay magbunyag ng isang bagong function. Pinapayagan na siya ngayon ng system na gamitin ang kanyang naipon na stall fees bilang skill points. Agad niyang ipinuhunan ang lahat ng kanyang mga puntos sa isang unlockang skill, na itinutulak ito sa master level. Gayunpaman, ang literal na interpretasyon ng system ay lumikha ng isang bagong problema. Hindi nito basta-basta binubuksan ang mga posas. Sa halip, pinupuno nito ang kanyang isipan ng kumpletong teoretikal na kaalaman sa lockpicking, na nag-iiwan sa kanya upang maghanap ng isang pisikal na kagamitan. Samantala, sina Wulang at Xiao Yao ay desperadong sinusubukang hanapin ang kanilang mga kaibigan. Napagtanto nila na kinuha ni Alexander ang kanilang sasakyan, kaya ginamit nila ang GPS nito para subaybayan siya sa isang abandonadong bodega. Pagbalik sa bodega, nagbanta si Alexander na papatayin si Yingsu, ngunit sinabihan siya ni Jin na patayin na lang siya. Nagtalo sila, at nang gagamitin na ni Alexander ang kanyang chainsaw kay Jin, tinanggal ni Jin ang kanyang berdeng sombrero. Tumubo na ang panla ng sitaw sa kanyang ulo. Tinanggal niya ang panla at ginamit ito upang sirain ang kandado ng posas. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang kakayahang pang-espasyo upang makatakas kasama si Yingsu. Ngunit paglabas nila ng bodega, dumating sina Xiao Yao at Wulang sakay ng kanilang sasakyan. Bumangga sila sa bodega at nabangga si Alexander, na siyang nagpabagsak sa kanya sa isang pader. Di nagtagal, nagsimula ang isang labanan sa pagitan ng 4 na magkakaibigan at ni Alexander. Naging oso si Wulang, at naging aso si Xiao Yao. Ginamit ni Yingsu ang kanyang kakayahang apoy, at ginamit ni Jin ang kanyang mga special attack. Gayunpaman, napatunayang mas malakas si Alexander para sa kanila, dahil kaya niyang tanggapin ang kanilang mga atake at pagkatapos ay gamitin ang mga ito pabalik laban sa grupo. Gumamit si Yingsu ng isang malakas na atake sa apoy kay Alexander. Hinigop ito ni Alexander at pinarami ang kapangyarihan nito ng 10 beses bago siya inatake gamit ito. Ngunit kalaunan, gumalaw si Jin sa harap niya upang protektahan siya. Tinamaan siya ng apoy, ngunit misteryosong wala siyang nagawa. Sinabi sa kanya ng sistema na hindi siya matatalo kapag nakatayo siya sa kanyang tela. Sigaw ni Alexander sa kanya, at itinawag ni Jin si Alexander ng mataas sa kalangitan.
Pagkatapos ay ginamit ni Jean ang kanyang inuming may 6 na bombang nuklear. Hinamon niya si Alexander na higupin ang kapangyarihan nito. Ang nagresultang pagsabog ay labis para sa kapasidad ni Alexander sa pagsipsip, na sa wakas ay natalo ang makapangyarihang kalaban. Sinabihan ni Jean si Yingsu na masaksihan ang isang palabas ng meteor shower. Ang pagsabog sa kalangitan ay talagang nagdulot ng isang napakagandang meteor shower. Lumalabas na ilang taon na ang nakalilipas, bago siya ampon, sinabihan siya ni Yingsu na manood ng meteor shower kasama niya sa susunod na gabi. Ngunit si Jean, na sinisikap na gisingin ang kanyang espiritual na kapangyarihan, ay malubhang nasugatan at hindi ito nakita. Iyon ang dahilan kung bakit galit pa rin siya, sa paniniwalang hindi siya sumalubong sa kanya noong araw na iyon. Nagulat si Jean sa kanyang silid nang lumitaw si Katerina mula sa isang basket. Halatang galit na galit siya at nakilala niya ito mula sa kanilang nakaraang pagkikita. Naisip niya ang isang palakaibigang pagbati upang maibsan ang tensyon, ngunit agad na hiningi ni Katerina ang nasusunog na reagent ng dugo mula sa kanya. Kinumpirma ng kahilingang ito ang kanyang hinala na siya at si Alexander ay kabilang sa iisang organisasyon. Napagtanto niya na habang aktibong hinahabol siya ni Alexander, pumili si Katerina ng ibang estratehiya sa pamamagitan ng matiyagang paghihintay sa kanyang pagbabalik. Naiintindihan niya na sila ay mga kolaborador. Pinagbantaan ni Katerina ang kanyang buhay kung hindi niya ibibigay ang reagent. Sinubukan ni Jean na bawasan ang sitwasyon sa pamamagitan ng paggigiit na sila ay nasa parehong panig. Ipinaalam niya sa kanya na tiniyak ni Alexander na ibibigay sa kanya ang reagent, ngunit nagtataka siya kung nasaan si Alexander. Ipinaliwanag ni Jean na wala na si Alexander. Imposibleng paniwalaan niya ito, at sinabing hindi pa tapos ang kanilang misyon. Inisip niya na maaaring nabihag si Alexander ng isang organisasyong tinatawag na Dark Knight. Kinumpirma ni Jean ang posibilidad na ito. Ang pagbanggit kay Dark Knight ay nagdulot sa kanya ng pag-aalala dahil alam niyang ang grupong ito ay tanging ang mga pinakamapanganib na kriminal lamang ang tina-target. Ipinahihiwatig ng pagbubunyag na ito na siya at si Katerina ay itinuturing na ngayong mga banta. Gumawa ng kwento si Jean, na inaangkin na ipinagkatiwala ni Alexander sa kanya ang kaligtasan ni Katerina at ng reagent bago siya nawala. Nangako siyang paprotektahan sila. Nagdududa si Katerina kung bakit siya ang pipiliin ni Alexander para sa gawaing ito. Ipinagmalaki ni Jean ang kanyang mahusay na karakter, mga nagawa sa akademya, at mapagkakatiwalaang anyo. Itinampok niya ang kanyang maliliit na negosyo bilang perpektong panangga, na nagmumungkahi na walang maghay-hinala sa mga estranghero sa paligid niya. Ipinoposisyon niya ang kanyang sarili bilang ang perpektong tao upang ipuslit siya at ang reagent palabas ng lungsod ng Jiangcheng. Hinimok niya itong umalis agad. Kinwestiyon ni Katerina ang kanyang plano kaya inutusan niya itong pumasok sa kanyang basket para magtago. Lumaban siya, at humingi ng paliwanag. Ipinaalala niya sa kanya ang karaniwang payo ni Alexander tungkol sa pananatiling mahinahon. Ikinatwiran niya na ang kasalukuyan nitong presensya ay hindi maingat. Iginiit niya na ang pagpasok sa basket ang tanging paraan. Iniabot din niya ang nasusunog na reagent ng dugo para sa kaligtasan. Ipinahayag niya na paprotektahan nito ang reagent, at paprotektahan din niya ito. Ngunit biglang pumasok ang isang operatiba ng Dark Knight sa kanyang tahanan. Sinubukan ni Jean na pigilan sila sa pag-aaway dahil nag-aalala siya sa pinsala sa ari-arian ng kanyang kasero. Nagmakaawa siya para sa katahimikan, ngunit lumala ang alitan. Isang butas ang sumabog sa kanyang dingding habang nagkakagulo. Nadapa si Jean sa iniksyon ng nasusunog na dugo, at aksidente itong natusok sa kanyang dibdib. Nakaramdam siya ng matinding sakit at natuklasan ang isang sugat sa kanyang katawan. Nawalan siya ng direksyon at nahihilo. Tinawag niya ang kanyang sistema na si Vendy, desperado na gumamit ng Lucky Draw para humingi ng tulong. Tinanong niya si Vendy tungkol sa kanyang kondisyon at sinabihan na normal ang kanyang vital signs, ngunit may ilang abnormalidad. Nagpasya siyang magpatuloy sa isang draw gamit ang kanyang naipon na mga puntos. Binigyan siya ng sistema ng consolation prize, isang vitality ginseng. Sinasabi ng description na maaari nitong ibalik ang kalusugan, gamutin ang lahat ng sakit, at palakasin ang enerhiya. Uminom si Jean mula rito, ngunit ang lasa ay hindi kanais-nais.
Halos kaagad, nakaranas siya ng medikal na emergency, napansin ang dugo sa kanyang dumi. Naalala niya ang payo na pumunta sa ospital para sa mga ganitong sintomas, kaya dali-dali siyang lumabas at pumara ng taxi. Ngunit ang driver pala ay ang nakabalat kayong operatiba ng Dark Knight. Ang taxi ay bahagi ng isang pansamantalang pasilidad medikal na itinayo ng organisasyon. Isinailalim siya ng mga operatiba, sa pangunguna ni Kapitan Luo, sa isang masusing at hindi komportableng pagsusuri. Tinanong nila siya ng mga personal na tanong, na sinagot niya ng mga pabiro o nakakatawang tugon. Habang sinusuri, natuklasan nila ang nasusunog na reagent ng dugo sa loob ng kanyang katawan. Ipinakita ng mga pagsusuri ang isang perpektong fusion, na nagpabago sa kanyang talent rating mula E patungong SSS. Nagulat ang medical staff dahil ito ang unang kilalang kaso ng perpektong fusion. Tinanong ni Jean kung maaari na siyang umalis dahil mas maayos na ang kanyang pakiramdam, ngunit inutusan siya ni Luo na dalhin sa kanilang base para sa karagdagang pagtatanong. Nalito at nabigo siya sa pagtratong ito. Nagpatuloy ang interogasyon. Hiniling ni Luo na malaman ang kanyang relasyon kay Celestial Lee, ang isa pang special power user. Iniwasan ni Jean ang direktang pagsagot at ibinalik ang tanong sa kanya, at tinanong tungkol sa katangian ng pagsunog ng dugo. Ipinaliwanag ni Luo na ang pagsunog ng dugo ay isang hindi natapos na sikretong reagent na ginawa ni Dark Knight, na ninakaw ni Alexander, isang assassin mula sa White Shark Group. Isiniwalat niya na si Katerina ay isang baguhang assassin mula sa parehong grupo, na walang record ng kriminal, ngunit nasa kanilang listahan ng mga wanted na may pabuya. Nakakita si Jean ng pagkakataon at tinanong kung maaari niyang makuha ang gantimpala para sa paghuli sa kanya. Iginiit ni Luo na kailangan niyang bumalik sa base para sa layunin ng pananaliksik. Pumayag si Jean ngunit hiniling niyang may asikasuhin muna. Nag-teleport siya at bumalik sa kanyang silid. Natagpuan niya si Katerina at ipinaliwanag ang sitwasyon. Ikinwento niya sa kanya ang tungkol sa kanyang interogasyon at aktibong hinahanap siya ni Dark Knight. Ipinakita niya sa kanya ang wanted poster na may mukha nito at ang pabuya. Pinayuhan niya siya na magiging mahirap umalis sa lungsod. Iminungkahi niya na magtago siyang muli sa loob ng kanyang basket. Ibinigay niya sa kanya ang kanyang telepono upang kontakin ang kanyang grupo para sa backup. Kinontak niya sila at ipinaalam sa kanya na may 10th lalaki na paparating. Nangako siyang gagawa ng libangan upang matulungan siyang makatakas. Pagpasok pa lang niya sa basket, itinago niya ito ng mabuti. Nag-teleport pabalik si Jean sa van ng Dark Knight. Ipinakita niya kay Luo ang basket at ginulat ito sa pagsasabing nabihag na niya si Katerina. Nag-aalinlangan si Luo, ngunit kinumpirma ng kanyang team gamit ang X-ray vision na isang beast-morphing power user nga ang nakatago sa espasyo ni Jean. Nagpanukala si Jean ng plano na gamitin si Katerina bilang pain para mahuli ang iba pang paparating na mga assassin. Nag-alangan si Luo, ngunit kinumpirma ng isang ulat na 10 miyembro ng White Shark ang papunta sa Jiangcheng, kaya pumayag si Luo na makipagtulungan. Kalaunan, nakahiga na si Katerina sa kanyang kwarto. Lumabas si Katerina mula sa kanyang basket at tiningnan siya. Nagsinungaling siya, sinasabing malupit ang pagpapahirap, ngunit wala siyang ibinunyag. Sinabihan siya ni Jean na dapat na silang umalis dahil hindi ligtas doon. Ngunit ipinaalam niya kay Luo na ligtas na ang lugar ngayon, dahil hinalugog na ito ni Dark Knight. Inalok niya ito ng ilang natirang pagkain at iminungkahing palitan niya ang kanyang kitang-kitang battle suit ng ilang damit na mayroon siya. Pinayuhan niya itong maging maingat sa mga gamit ng may-ari ng lupa. Sandaling nag-iisa, ipinagdiwang ni Jean ang pagtanggap ng reward money. Nang sandaling iyon, nilapitan siya ni Xiao Yao, ipinapahiwatig na gusto nitong makipag-usap. Pakiramdam ni Jean ay hindi ito magandang pagkakataon, ngunit nagpumilit siya. Pagkatapos magpalit ng damit, lumabas si Katerina mula sa kabilang silid. Hinarap ni Xiao Yao si Jean matapos makita si Katerina sa bahay nito. Humingi siya ng paliwanag tungkol sa pagkakakilanlan ng misteryosong babae at sa kanilang koneksyon. Sinubukan ni Jean na pakalmayan si Xiao Yao sa pamamagitan ng paglikha ng isang maling kwento. Inaangkin niya na si Katerina ay isang wholesale buyer mula sa Snowfield na nag-order ng malaking halaga para sa kanyang mga paninda na may malaking deposito. Iginiit niya na ang pagkumpleto ng kasunduang ito sa negosyo ay napakahalaga para sa kanyang kinabukasan.
Nagmakaawa siya sa pasensya ni Xiao Yao, na nangakong ipapaliwanag ang lahat mamaya. Tila mahina ang kanyang paliwanag, at lalong lumala ang hinala ni Xiao Yao. Samantala, pinilit ni Jean si Katerina na kontaken ang kanyang koponan. Nakatanggap si Katerina ng mensahe mula sa kanyang organisasyon, ang White Shark. Ipinaalam sa kanya ng mensahe na isang koponan ng 10 tao mula sa White Shark ang sasalubong sa kanya sa night market nang walang karagdagang detalye. Sa night market, sinubukan ni Jean na kumilos ng normal habang palihim na naghihintay ng karagdagang mga tagubilin. Bumili siya ng pagkain para abalahin si Katerina. Si Luo, ang kapitan mula sa Dark Knight, ay paulit-ulit na tumatawag sa telepono ni Jean para sa isang progress report sa kanyang undercover mission. Dumating din si Xiao Yao sa palengke at patuloy na tinatanong si Jean tungkol kay Katerina at sa misteryosong taong lagi niyang tinitext. Ang paulit-ulit niyang pagtatanong ang nagtulak kay Jean na mag-imbento pa ng mga kasinungalingan. Nagawa niyang magpadala ng malabong tugon kay Luo, na nagpalipas ng kaunting oras. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang kakayahang pang-espasyo upang i-teleport si Xiao Yao papunta sa isang bus. Sinabihan niya itong bigyan siya ng 2 oras at sasagutin niya ang lahat ng kanyang mga tanong. Nakatanggap si Katerina ng isa pang mensahe na may mga tagubilin sa kanilang katutubong dialekto. Ang mensahe ay misteryoso, sinasabi lamang sa kanya na hanapin ang pagong sa Jiangcheng Night Market. Nahirapan si Jean na intindihin ang maikli at malabong direktiba. Gusto ni Katerina na kumain ng mas maraming pagkain, ngunit iginiit ni Jean na umalis agad sila upang sundin ang utos. Ang kanilang paghahanap ay humantong sa kanila sa isang tindero na nagbibenta ng mga buhay na pagong. Ipinaliwanag ni Katerina na ang mga sinaunang tao sa Snowfield ay gumamit ng isang partikular na uri ng pagong mula sa kanilang rehiyon upang magpasa ng mga lihim na mensahe sa pamamagitan ng pag-ukit ng impormasyon sa mga shell. Isiniwalat niya na ang mahahalagang katalinuhan ay hindi kailanman itinatago sa isang pagong. Habang naghahanap sila sa tangke, bumalik si Xiao Yao, iniisip na may karelasyon si Jean sa babae. Sinipa niya ang mga pagong na may inukit na impormasyon mula sa kanilang mga kamay papunta sa ilog. Sinabihan ni Jean si Katerina na tumalon sa ilog at hanapin ang mga pagong, kaya hinabol niya ang mga ito. Kay Xiao Yao, ipinaliwanag niya na nawala ng koneksyon si Katerina sa kanyang pamilya 10 araw na ang nakakaraan, at tinutulungan niya itong mahanap sila. Sinabi niya na ang impormasyon ay nasa mga inukit na pagong. Naniwala si Xiao Yao sa bagong kasinungalingang ito. Nang makakita ng pagkakataon, sinabihan ni Jean si Xiao Yao na magbagong anyo sa kanyang anyo bilang aso. Gusto niyang gamitin nito ang kanyang kapangyarihang magbagong anyo bilang halimaw, partikular na ang kanyang pinahusay na pang-amoy, upang subaybayan ang pamilya ni Katerina. Sa kabilang banda, nangako siya kay Katerina na ililihim muna ang kanyang pagkakakilanlan bilang assassin kay Xiao Yao. Sinubukan ni Xiao Yao, sa kanyang anyo bilang aso, na sundan ang amoy ng shell ng pagong mula sa mga kamay ni Katerina. Ang daan ay nagdala sa kanila sa isang food stall, at nagsimulang umorder at kumain pa si Katerina. Naantala si Jean ng isa pang mapilit na tawag mula kay Luo. Tumayo si Jean para sumagot, dahilan para lalong maghinala si Xiao Yao na may kinalaman nito sa ibang babae. Tumindi ang galit niya, kaya't nagmadali siyang mag-imbestiga ng mag-isa. Dahil sa desperado na makahanap ng solusyon, gumamit si Jean ng Ultimate Street Vending System. Ginamit niya ang kanyang mga puntos para makakuha ng premyo. Nakakuha siya ng isang Lucky Cherry na maaaring magbigay sa kanya ng swerte sa loob ng 30 minuto, puding na maaaring magpabago sa kanyang hitsura, at isang Golden Durian na agad na nagpapanumbalak sa espiritual na kapangyarihan ng gumagamit nito. Gayunpaman, ang paghiwa sa Golden Durian ay nagdulot ng isang nakakagulat na pagsabog na may malalakas na shockwave at hindi maisip na amoy. Nagtakda siya ng timer at kinain ang Lucky Cherry, na agad na nagbigay sa kanya ng 30 minuto ng matinding swerte. Biglang lumakas ang kanyang swerte. Mabilis niyang natagpuan ang buong team ng White Shark. 7 assassin ang nagtipon sa isang desyerto na palengke ng mga produktong pangtubig. Ipinadala niya ang kanyang live location kay Luo, ngunit lumipas ang 30 minuto, at natapos ang kanyang swerte. Ipinaalam sa kanya ni Vendy na ang Lucky Cherry ay may matinding disbentaha. Ang epekto nito ay sinundan ng 3 oras ng matinding malas.
Agad na nagsimula ang negatibong reaksyon. Nakita niya si Xiao Yao sa anyo ng aso nito na nakatali ng mga lubod. Malapit na siyang saksakin ng mga lalaki mula sa White Shark gamit ang chainsaw. Nasaksihan nila si Jean at agad itong inatake. Binuksan niya ang mga spatial portal at patuloy na umiiwas. Habang naglalaban, ang kanyang telepono ay ipinadala palabas ng bodega papunta sa ilog. Dumating si Luo at ang kanyang koponan ngunit patuloy na hinahanap ang mga lalaking iyon sa ilog. Pinakawalan ni Jin si Xiao Yao at pareho silang patuloy na nakatakas. Habang nagkakagulo, ang malas ni Jin ang dahilan kung bakit aksidente niyang nabunot ang ginintoang durian at nabasag ito. Nagresulta ito sa isang malakas na pagsabog at pagguho ng bodega sa mga assassin, na epektibong na-neutralize sila. Dumating si Luo at ang kanyang koponan doon, at sinabi niya sa kanila na ang mga lalaki ng White Shark ay nasa bodega. Kaya inaresto nila sila, ngunit nagulat sila na nagawa niya ito ng mag-isa. Pagkatapos ng operasyon, tinanong ni Xiao Yao si Jin tungkol sa kanyang panlilinlang at tinanong kung nagtatrabaho ba siya para sa Dark Knight. Inamin niya na nagsinungaling siya para pigilan siyang sumugod sa isang mapanganib na sitwasyon, na sinasabing gusto niya itong protektahan. Ang pag-amin na ito ay bahagyang nagpahina sa kanyang paninindigan. Pagkatapos ay sinubukan niyang talakayin ang isang seryosong bagay tungkol kay Yingsu. Samantala, isang ulat ng balita ang nagbunyag na ang lolo ni Yingsu, ang pinuno ng pamilyang Zhang, ay malubhang may sakit. Napilitan si Yingsu na kontrolin ang negosyo ng pamilya, na nasa ilalim ng agresibong pag-aari ng Luoxian Group. Isang flashback ang nagpapakita ng isang batang Jin na nasangkot sa gulo dahil sa paglalagay ng isdang inasinon sa drawer ng isang bully. Pagkatapos ay pisikal na hinarap ni Yingsu ang bully dahil sa kanyang patuloy na panggigipit. Parehong pinarusahan ng punong guro ang dalawang bata. Ipinaliwanag ni Jin kay Yingsu na gumamit siya ng palihim na taktika dahil ang mga bully ay kumikilos lamang kapag wala ang mga may awtoridad. Naniniwala siya na ang pakikitungo sa mga taong naglalaro ng malazwa ay minsan nangangailangan ng katulad na mga pamamaraan. Sinabi niya na kapag sinakta ni Yingsu ang bully, ang pisikal na karahasan nito ang dahilan kung bakit sila ang mali. Nagpasalamat siya sa kanya dahil lagi siyang nasa tabi niya sa panahon ng problema, isang paulit-ulit na tema sa kanilang relasyon. Sa kasalukuyan, nakatayo sina Jin at Katerina sa harap ng gusali ng Luoxian Group. Tinanong siya ni Katerina kung ano ang ginagawa nila roon, kaya sinabi niya rito na naroon sila upang tulungan ang isang kaibigan. Sa loob, nakilala ni Yingsu ang kinatawan ng Luoxian Group na si Tian para sa negosasyon. Noong nakaraang gabi, ipinaalam ni Xiao Yao kay Jin ang sitwasyon. Sinabi niya rito na dahil may sakit ang kanyang lolo, lahat ng responsibilidad ay napunta kay Yingsu. Makikipagnegosasyon si Yingsu kay Tian, isang lalaking kilala sa hindi nais nitong paglapit sa kanya. Sinabi ni Xiao Yao na may plano siya. Gusto niyang gamitin ni Jin ang kanyang kapangyarihan para isama siya sa pagpasok sa gusali ng Luoxian para matiyak ang kaligtasan ni Yingsu habang nagaganap ang pagpupulong. Pumayag si Jin na makipagkita kay Xiao Yao sa istasyon ngunit may sarili siyang intensyon. Nagpasya si Jin na kumilos ng mag-isa, sa paniniwalang ang direktang pag-atake ay magiging mapaminsala. Sa kasalukuyan, tinawagan niya si Xiao Yao at sinabihan itong maghintay. Nagpatuloy siya kasama si Katerina. Gumamit siya ng isang tusong panlilinlang para makapasok sa gusali ng Luoxian na mahigpit ang seguridad sa pamamagitan ng pag-aalok ng kanilang mga serbisyo bilang pansamantalang mga manggagawa sa kusina. Sinubukan ng punong chef na akitin si Katerina at nat-ambush siya nito. Sinabi ni Jin kay Katerina na dinala siya nito rito para masiyahan siya sa pagkain at nagsimula na itong kumain. Nang sandaling iyon, may narinig silang paparating. Nagmakaawa siya kay Katerina na magbagong anyo bilang ahas at magtago sa loob ng isang tekor. Ginawa nila ito ng saktong-sakto nang pumasok si Tian. Tinanong niya ang kanyang punong chef at nagsinungaling si Jin, sinasabing umalis ang chef dahil nangganganak ang kanyang asawa at siya ang kapalit. Tinanong siya ni Tian kung ano ang laman ng tekor at lumabas si Katerina sa kanyang anyong ahas. Nagsinungaling si So Jin, sinasabing isa itong espesyal na sangkap. Umorder si Tian ng isang partikular na nakakainis na ulam na tinatawag na twin slugs, na para kay Yingsu. Ang ulam na ito ay dinisenyo upang magkaroon ng manipulatibong epekto sa mga mamimili.
Sinabihan din ni Luo Tiansheng si Jin na ibigay sa kanyang mga tauhan ang pagkaing nakahanda na. Bago umalis ng kusina, binigyan ni Jin si Katerina ng isang slug, na naglagay nito sa inumin ng boss ng grupo ni Luo. Sa loob ng meeting room, sinubukan ni Tian na ipatupad ang kanyang plano na pagsamahin ang pamilya Luo at Zhang sa pamamagitan ng kasal kay Yingsu. Kasabay nito, pumasok si Jin dala ang mga pinggan. Inihain niya kay Yingsu ang paborito nito. Bagamat nagulat nang makita siya, agad itong tinikman ng babae at pagkatapos ay inihain niya ang buhay na slug kay Tian, na sinubukang kainin ito ngunit naipit ito sa kanyang bibig. Binigyan siya ni Jin ng tubig ngunit nilagyan ito ng beans na nagdudulot ng pagtatae. Ininom ito ni Tian at pagkatapos ay nagsimulang tumae, naglabas ng kabag at umalis sa silid ng nahihiya. Tinanong siya ni Yingsu kung bakit siya naroon, at sinabi niyang nagkataon lang na naroon siya. Nabanggit niya na lagi itong nakikipaglaro ng malazwa sa isang taong nakikipaglaro ng malazwa, at sinabihan niya itong alalahanin ang sinabi niya noong bata pa sila, na lagi siyang nandyan para sa kanya kahit ano paman. Inihayag niya na ang kanyang layunin ay mang-alap ng ebidensya laban sa grupong Luo Xian. Ang kanilang investigasyon ay humantong sa kanila upang matuklasan ang isang lihim na pagpupulong sa pagitan ni Luo Bei, ang patriarka ng pamilyang Luo, at mga miyembro ng kilalang-kilalang gang na Reksyosya. Nalaman nila na ang pagkuha sa kapangyarihan ay hindi lamang negosyo, kundi isang kriminal na operasyon na kinasasangkutan ng blackmail at pananakot. Sinabihan ni Jin si Yingsu na kumuha ng mga larawan bilang patunay, ngunit ginawa niya ito nang nakaon ang kanyang shutter sound, kaya nalaman sila. Samantala, pumunta si Tian sa banyo at pagkatapos ay pinuntahan si Jin, ngunit natagpuan niya si Katerina sa kanyang anyo ng ahas na nagdudulot ng kaguluhan habang kinakain niya ang lahat, at agad niya itong inatake. Nakita natin na itinali ni Luo Bei sina Jin at Yingsu sa kanyang kidlat na 5 kadena, at nahihirapan silang makawala. Sinabihan siya ng mga lalaki mula sa Reksyosya na patayin sila. Sa isang desperadong hakbang, pinaglaruan ni Jin ang emosyon ni Luo Bei sa pamamagitan ng pagbanggit sa kanyang anak na si Tian, na sinasabing ipagkakanulo siya ni Tian kung papatayin niya ang babaeng gusto niyang makausap. Noon lang, narinig ni Luo Bei ang pag-iyak ni Tian. Lumabas na si Katerina, na ngayon ay naging isang malaking ahas at lasing matapos uminom ng alak, ay ibinalot ang kanyang katawan sa kanya at dinudurog ito. Pumasok siya mula sa isang pader at bumangga sa isa pa, na nagwasak dito. Isang magulong habulan ang sumunod sa gusali, kung saan desperadong sinusundan ni Luo Bei ang ahas, na lasing at nagdudulot ng kaguluhan sa kanyang anak. Sina Jin at Yingsu, na ngayon ay malaya na, ay sumunod din sa likuran kasama ang mga miyembro ng Reksyosya. Di nagtagal, biglang sumulpat si Katerina sa bubong ng gusali kasama ang kanyang anak. Kinagisan siya ni Luo Bei ng kidlat upang iligtas ang kanyang anak, ngunit kalaunan, inilagay siya ni Jin sa isang palayok. Malapit nang tamaan ng kidlat ang kanyang anak, ngunit tumalon si Luo Bei sa harap niya at sa halip ay nataman. Bumagsak si Tian kasama ang kanyang inihaw na ama at pinalibutan ng mga Reksyosya sina Jin at Yingsu. Isiniwalat ni Tian ang kanyang walang awang plano na patayin si Yingsu at ipagmalaki ang pagkamatay nito bilang isang aksidente, ngunit gamit ang kanyang kapangyarihang pangkalawakan, nagbukas si Jin ng maraming portal na may mga kamera at mamamahayag sa likuran nila upang makuha ang mga kuha ng mga intensyon ni Tian at ng kanyang mga plano kasama ang grupong Reksyosya, kaya nabunyag siya. Ang mga sumunod na pangyayari ay naiulat sa balita. Nabigo ang alok ng Luo Tian Group para sa pagkuha, at nagsimula ang isang formal na investigasyon sa kanilang mga aktibidad. Sina Jin at Yingsu ay nagsalo sa isang tahimik na kainan, kung saan hinikayat niya ito na huwag magdala ng mabibigat na pasanin ng mag-isa sa hinaharap at umasa sa kanya, ngunit bigla niyang naalala na nakalimutan niya si Xiaoyao sa istasyon ng bus. Patuloy na ginagamit ni Jin si Katerina bilang pain upang akitin ang mga miyembro ng organisasyon ng White Shark isa-isa. Nakipag-ugnayan siya kay Dark Knight upang maaresto ang mga mamamatay tao na ito. Sa bawat taong mahuli, binabayaran ni Dark Knight si Jin ng gantimpalang 100,000 yuan. Ang kasunduang ito ay nagbibigay sa kanya ng matatag na kita para sa kanyang mga pagsisikap. Isang gabi, umupo si Jin kasama si Katerina sa kanyang tindahan. Abala ito sa pagkain at inalok siya ng isang piraso ng kanyang pagkain. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Luo ng Dark Knight.
Ipinaalam sa kanya ni Luo na ang misyong kinasasangkutan ni Katerina ay nakansela na ngayon. Idineklara ng White Shark si Katerina bilang isang traidor, na naglalagay sa kanya sa malubhang panganib. Iminungkahi ni Luo na ang pinakaligtas na opsyon ay ang pagkuha ni Dark Knight kay Katerina sa pangangalaga. Naniniwala siya na ito lamang ang paraan upang magarantiya ang kanyang kaligtasan mula sa mga banta ng kanyang dating organisasyon. Samantala, nagpahayag si Katerina ng pagnanais na kainin ang rice noodles ng river snail mula sa isang paboritong stall sa isang eskinita. Gayunpaman, sarado na ang stall para sa araw na iyon, kaya plano nilang pumunta bukas. Nagpasya si Jean na huwag ibigay si Katerina kay Dark Knight. Ayaw niyang mapunta ito sa ilalim ng kanilang proteksyon. Sinabihan niya itong huwag pumunta sa night market at subukan ang ibang pagkain sa ibang lugar. Dumating si Wulang. Tinanong niya si Katerina kung maaari silang maging magkaibigan. Nagpumilit si Wulang na sumama sa kanila sa hapunan at nag-alok pang ang magbayad. Iminungkahi niyang kumain ng maanghang na palayok sa isang bagong restoran malapit sa kanilang bahay. Binanggit niya na naipakita na niya ang larawan ni Katerina sa kanyang ina. Ngunit dahil sa pagmamahal ni Katerina sa pagkain, pumayag itong sumama sa kanya. Dumating ang mga miyembro ng Dark Knight sa lugar, ngunit mabilis na isinakay ni Jean sina Katerina at Wulang sa isang kotse, at umalis sila. Sinundan sila ng mga sasakyan ng Dark Knight. Pinatakbo ni Wulang ang kotse habang patuloy ang kanyang palakaibigan ngunit nakakahiyang mga tanong. Tinanong niya si Katerina tungkol sa kanyang zodiac sign at kaarawan. Nagulat siya nang malaman niyang hindi pa ito nagdiwang ng kaarawan o kahit alam man lang kung ano ito. Determinado si Wulang na ipagdiwang ang kanyang unang kaarawan kay Katerina. Patuloy na tinatawagan ni Luo ang telepono ni Jean, ngunit paulit-ulit niyang tinanggihan ang mga tawag. Patuloy silang hinahabol ng mga sasakyan ng Dark Knight. Pinilit ni Jean si Wulang na mabilis na lumiko patungo sa tabing dagat, para maiwasan nilang sundan ang mga sasakyan. Ipinaliwanag ni Jean na ang lugar na ito sa tabing dagat ay angkop para sa isang simple at maingat na pagdiriwang. Hindi natuwa si Wulang sa kawalan ng maayos na cake o kandila. Pagkatapos ay isiniwalat ni Jean na mayroon siyang pansamantalang solusyon. Pinangunahan niya ang isang simpleng pag-awit ng happy birthday para kay Katerina. Naghain siya ng puding bilang kapalit ng birthday cake. Sinabihan ni Wulang si Katerina na gumawa ng isang kahilingan, ngunit hindi nito maintindihan ang konsepto. Ipinaliwanag ni Jean na ang isang kahilingan ay isang pag-asa para sa isang bagay na kahanga-hanga na mangyari. Kaya gumawa si Katerina ng kahilingan na makasama sila, at kinain nilang lahat ang puding. Upang mabawi ang kawalan ng mga paputok, kumuha si Wulang ng 2 signal flare mula sa kanyang sasakyan. Pinalipad niya ang isa sa kalangitan, na lumikha ng isang maliwanag na ilaw na parang mga paputok. Nabighani si Katerina sa display. Gayunpaman, ang flare ay nagsisilbi ring isang senyales, na nagpapakita ng kanilang lokasyon sa mga humahabol sa kanila. Mabilis na napagtanto ni Jean ang panganib at hinimok ang lahat na bumalik sa sasakyan. Inamin ni Jean kay Katerina na nagsinungaling siya sa kanya tungkol sa ilang mga bagay. Inamin niya ang kanyang panlilinlang, ngunit humingi ng isang huling pagkakataon upang maitama ang mga bagay-bagay. Nangako siyang tutulungan siyang makatakas sa Jiangcheng City at maiwasan ang parehong White Shark at Dark Knight. Nahiya si Wulang sa pag-amin ni Jean ngunit pumayag na tumulong. Ang kinain nilang birthday pudding ay naglalaman ng isang ahente na nagpapalit ng hugis na tumatagal ng 30 minuto. Ang substansyang ito ay nagpapahintulot kay Jean na kunin ang biometric data ni Katerina. Ginagamit niya ito upang baguhin ang hitsura ni Katerina upang maging eksaktong kopya ng kanyang sarili at ng kanyang sariling hitsura. Kaya ang kanyang plano ay magsilbing decoy habang tumatakas si Katerina. Maya-maya, isang helicopter mula sa Dark Knight ang humarang sa kanila, huminto sila, at mula sa loob ng kotse, lumabas sina Wulang at Jean. Lumabas na ang tunay na Katerina ay nasa istasyon na ng tren at malapit nang umalis ng lungsod sakay ng tren. Nakatanggap si Katerina ng isang delivery na inayos ni Jean. Ang pakete ay naglalaman ng isang sulat na may malinaw na mga tagubilin. Sinasabi sa kanya ng sulat na manatiling kalmado, maglakbay patimog, at iwasan ng lubusan ang snowfield. Binibigyang diin ito na hindi siya dapat bumalik at may kasamang isang masayang paalala na bayaran ang kanyang mga pagkain.
Ang Jiangcheng Night Market ay abala sa karaniwang dami ng tao. Sa isang stall na naghahain ng mga tunay na tuhog sa hilagang silangang China, isang lalaking nagngangalang Tarkovsky ang matiyagang nakaupo. Siya ay isang senior assassin mula sa organisasyon ng White Shark, na kilala sa kanyang perpektong bilis ng pagkumpleto ng misyon. Ang kanyang kasalukuyang misyon ay ang pagsamsam ng nasusunog na reagent ng dugo at pakikipag-ugnayan sa mga kasosyong nakatago sa Jiangcheng. Mahigpit niyang binabantayan si Jean mula sa ibang stall. Si Jean ay may kausap na tawag kay Luo mula sa organisasyon ng Dark Knight. Nagpahayag siya ng mataas na hinala tungkol sa mga aktibidad nito. Iginiit ni Luo na bumalik si Jean sa punong himpilan ng Dark Knight para sa malapit na pagsubaybay. Binalaan siya nito laban sa anumang karagdagang mga panlilinlang at inayos ang isang ahente na nagngangalang Raptor upang sunduin siya kinabukasan. Naniniwala si Tarkovsky na ang bawat makapangyarihang individual ay may kahinaan. Sa pamamagitan ng maingat na pagmamasid, plano niyang samantalahin ang mga kritikal na kapintasan ni Jean para sa isang tiyak na tagumpay. Nagpasya si Tarkovsky na mag-alok ng isang bagay na hindi mapaglabanan upang maakit siya sa isang patibong. Sinimulan niya ang kanyang plano. Bumili siya ng mga tuhog at ipinadala ang mga ito sa mesa ni Jean. Sinasabi niyang si Jean ay kahawig ng isang matagal nang nawawalang kaklase sa elementarya. Kasama ng pagkain, binigyan niya si Jean ng isang kupon para sa isang libreng pamamalagi sa isang hot spring inn sa Snow Country, kasama ang 3 pagkain. Ang kupon ay para lamang sa isang beses na paggamit at malapit ng mag-expire. Nagdududa si Jean tungkol sa pagtanggap ng mga random na regalo, naniniwalang madalas itong nangangahulugan ng problema. Gayunpaman, ang alok ng isang libreng bakasyon ay nakakaakit sa kanyang matipid na kalikasan. Nagpasya si Jean na gamitin ang kupon at mag-organisa ng isang paglalakbay sa Snow Country. Inimbitahan niya sina Yingsu, Wulang, at Xiaoyao na sumama sa kanya. Hindi niya nabanggit na ang kupon ay para lamang sa isang tao. Naglakbay sila sa Snow Country, isang liblib na rehiyon na nababalutan ng nyebe at masukal na kagubatan, na may kakaunti lamang na tao. Si Tarkovsky, kasama ang daan-daang kanyang mga tauhan, ay naghihintay na kay Jean doon, iniisip na ito ay isang perpektong lugar para sa isang pagtambang. Pagdating nila, natuklasan nilang wala ang hot spring inn. Ang lokasyon ay tigang, na may mga kakilakilabot na kalsada na nagdudulot ng aberya sa mga sasakyan. Ipinahayag ng mga kaibigan ni Jean ang kanilang pagkadismaya, ngunit nagpasya silang pakan-abangan ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagcamping. Nang alap sina Wulang at Xiaoyao ng mga supply mula sa sasakyan upang magtayo ng kampo, habang sina Jean at Yingsu ay namamasyal sa nyebe. Habang naglalakad, ginunita nila ang kanilang pagkabata sa ampunan. Naalala nila kung paano palihim na lumalabas si Yingsu sa nyebe, at susundan siya ni Jean. Patuloy silang sinusubaybayan ni Tarkovsky at ng kanyang mga tauhan, nakatago sa nyebe. Desperadong umatake ang mga lalaki, ngunit si Tarkovsky, na iniisip na masyadong matalino, ay patuloy na sinasabihan silang maghintay. Habang naglalakad, nagpahayag ng pag-aalala si Yingsu tungkol sa kahandaan ni Jean para sa isang paparating na hamon. Bigla niya itong inatake gamit ang isang bowl ang apoy upang subukan ang kanyang tunay na lakas. Inilihis ni Jean ang atake papunta sa kagubatan, hindi sinasadyang nagpasiklab ng maliit na apoy sa isa sa mga asasin ng puting peting. Patuloy siyang naghahadyas ng mga bowl ang apoy kay Jean, at patuloy itong umiiwas at lumilihis gamit ang kanyang kakayahang pang-spatial. Hindi sinasadyang naging sanhi ito ng pagkasunog ng buong pangkat ng mga asasin, kasama ang mga puno sa kanilang paligid. Ngunit patuloy na nagtatago ang mga asasin habang sinasabihan sila ng hanggal na si Tarkovsky na huwag ibunyag ang kanilang posisyon. Kalaunan ay ipinaliwanag ni Yingsu na ang kanyang mga aksyon ay may kaugnayan sa espiritual na pagsubok. Isang mahalagang kompetisyon kung saan ang mga koponan ay nangangaso ng mga espiritual na hayop at nangongolekta ng mga espiritual na beads, gusto niyang makipagtulungan kina Jean, Xiaoyao, at Wulang. Kailangang maging kwalipikado ang kanilang koponan para sa pinakamataas na ranggo, na maaaring magpahintulot kina Jean at Wulang na lumipat sa prestihiyosong Songjiang Spiritual Warrior College. Pinag-usapan ng koponan ang kanilang estratehiya. Nagpanukala si Jean ng isang porma sayon kung saan siya ang nagbibigay ng crowd control gamit ang kanyang spatial powers, si Wulang ang gumaganap bilang tangke,
at sina Yingsu at Xiaoyao ang humahawak ng pinsala at mga ambush. Nagbiro sila tungkol sa mga pangalan ng koponan, at kalaunan ay napagkasunduan na tama ang lahat ng sinabi ni Jin. Tingid sa kanilang kaalaman, si Tarkovsky at ang kanyang pangkat ng puting peteng ay patuloy na nagmamasid mula sa kagubatan. Plano nilang tambangan ang grupo nang maghiwalay sila upang maghanap ng pagkain o tubig. Gayunpaman, ang espasyong imbakan ni Jin ay naglalaman ng sapat na supply, kabilang ang pagkain para sa isang hot pot meal, kaya hindi na kailangang umalis ng kanilang campsite ang grupo. Isa sa mga tauhan ni Tarkovsky ang naiinip sa bigat at nagpas siyang direktang umatake. Una niyang tinalo ang Hangul na si Tarkovsky at pagkatapos ay umatake kasama ang iba. Lumaban sina Jin at ang kanyang mga kaibigan, ngunit mas marami sila kaysa sa isa't isa. Ginamit ni Jin ang kanyang kakayahan sa teleportasyon at ang tela ng stall para sa depensa, ngunit mabilis na nauubos ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Nasugatan si Xiaoyao at mukhang malala ang sitwasyon. Naalala ni Jin na maaari niyang kontaken si Luo para sa tulong at nagpadala ng distress signal na may real-time na lokasyon nito. Sa panahon ng laban, ipinakita ni Tarkovsky ang isang natatanging kapangyarihan na nagpapahintulot sa kanya na pansamantalang paalang bisa ang mga kakayahan ng sinumang espiritual na mandirigma na kanyang mahahawakan. Hinawakan niya si Jin, pinigilan siyang gamitin ang kanyang espasyong kapangyarihan, at tinutukso siyang mahina. Pagkatapos ay sinimulan niyang patuluin ang dugo mula sa katawan ni Jin. Gayunpaman, ang nagliliyab na reagent ng dugo sa loob ng katawan ni Jin ay gumana, na nagbigay sa kanya ng biglaang paglakas. Nakawala siya at lumaban gamit ang pinahusay na kapangyarihan. Sa kritikal na sandali, dumating si Luo kasama ang mga karagdagang Dark Knight at mabilis nilang natalo ang natitirang mga assassin ng White Shark. Lumapit si Luo kay Jin, iginiit na bumalik siya kasama nito sa headquarters. Si Jin, na pagod sa laban at pagkawala ng dugo, ay bumagsak bago pa siya makatugon. Sumugod ang kanyang mga kaibigan sa kanyang tabi, nag-aalala sa kanyang kalagayan. Nagising si Jin sa isang medikal na pasilidad sa ilalim ng maingat na pangangalaga ni Kapitan Luo. Nakaramdam siya ng pagkalito at nagtanong tungkol sa kanyang kalagayan. Nagsagawa ng iba't ibang pagsusuri sa kanya ang mga medical staff. Nakipag-ugnayan si Luo sa headquarters para sa mga resulta. Ang konsultasyon ay nagpapakita ng isang seryosong sitwasyon. Ang nagliliyab na reagent ng dugo sa loob ni Jin ay isang support substance na idinisenyo upang mapalakas ang rango ng isang spiritual warrior sa pamamagitan ng pagpapabilis ng metabolismo. Sa kanyang kamakailang labanan, hindi niya namamalayang nagamit niya ito ng labis, na naglalabas ng mas maraming enerhiya kaysa sa kaya ng kanyang katawan. Napakalubha ng diagnosis. Kailangang itaas ni Jin ang kanyang spiritual rank mula sa Bronze 3 stars patungong Silver sa loob ng 7 araw. Kung mabibigo siya, ang kanyang pinabilis na metabolismo ang magiging sanhi ng kanyang kamatayan. Ang kanyang katawan ay magiging isang mahalagang espesimen ng pananaliksik para sa isang mataas na opisyal na kilala bilang Diyos ng Yelo. Nagsisimula kaagad ang countdown. Si Jin ay may eksaktong 163 oras at 57 minuto upang makamit ang 7 magkakasunod na pag-angat ng antas. Ipinangako ng Dark Knight ang buong suporta nito sa desperadong karera laban sa oras. Ang plano ay kinabibilangan ng pagbibigay sa kanya ng pang-araw-araw na supply ng mataas na kalidad na mga espiritual na kwintas. Gayunpaman, ang kanyang kakayahang mahusay na sumipsip ng kanilang enerhiya ang tunay na hamon. Nagsimulang magsanay si Jin ng may optimismo. Sumisipsip siya ng mga espiritual na kwintas at mabilis na tumaas ng isang bituin na antas dahil sa kanyang natatanging talento para sa ganap na pagsipsip ng enerhiya. Ang maagang tagumpay na ito ay nagbigay sa kanya ng kumpiyansa. Nag-alok si Kapitan Luo ng isang makatutuhanang pananaw. Ipinaalala niya sa kanya na ang bawat kasunod na antas ay nangangailangan ng mas maraming espiritual na enerhiya. Dahil mayroon siyang A+ aptitude rating, inabot siya ng 3 taon upang umangat mula sa tanso patungo sa pilak. Ang mga kalkulasyon batay sa mga talento ni Jin ay nagmumungkahi ng isang normal na time frame na 4 na buwan. Ang 7 araw na limitasyon ay hindi isang layunin kundi isang deadline para sa kanyang kaligtasan. Ang tanging paraan upang mapabuti ang kanyang engravings rate ay sa pamamagitan ng matinding pagkonsumo ng kanyang espiritual na enerhiya.
Pinakilos ng Dark Knight ang buong base nito, hinati ang mga tauhan sa 24 na koponan upang magsanay kasama si Jean ng walang tigil, araw at gabi. Brutal at tuloy-tuloy ang pagsasanay. Itinutulak ni Jean ang kanyang sarili hanggang sa limitasyon, binubuksan ang mga bagong kasanayan sa pakikipaglaban tulad ng teknik ng polearm weapon, na mabilis niyang natutuhan. Ang pagtaas ng intensidad ay nagpapakita ng bahagyang pagbuti sa pagsipsip ng enerhiya, ngunit nananatiling mabagal ang pag-unlad. Dahil sa kawalan ng pag-asa, kinonsulta ni Jean ang kanyang ultimate street vending system. Humanap siya ng shortcut at nagrekomenda ang sistema ng lingguhang formal na premyo na tinatawag na Heart-Thumping Pop Rocks. Nangangako ang item na ito ng 10 beses na pagtaas sa pagsipsip ng espiritual na enerhiya sa loob ng 8 oras. Gayunpaman, ang pagkuha nito ay nangangailangan ng 100 magkakasunod na bunutan, kung saan kulang siya sa mga redeem points. Nagbabanta ang sistema na magsara dahil sa kakulangan ng puntos. Patuloy siyang bunutan sa loob ng 6 na magkakasunod na araw, ngunit ang mga pop rock na ito ay may kasamang side effect. Ginagawa nitong mas kaakit-akit ang mamimili sa mga taong nakapaligid sa kanya. Nagresulta ito sa labis na pagkaakit sa kanya ng mga opisyal at paggawa pa ng mga pole dance para sa kanya. Pinipigilan siya nitong matulog ng 6 na araw ng sunod-sunod dahil patuloy na nagiging masungit ang mga opisyal sa kanya. Sa ika-7 araw, pumunta siya sa silid ni Luo at nagmakaawa na pumasok. Nang makapasok na siya, gusto na niyang matulog. Nabighani rin ang babae sa kanyang alindog dahil sa side effect. Sinabi niya rito na kung mamamatay siya, dapat siyang pumunta at sabihin sa mga kaibigan nito kung bakit hindi siya pumunta. Binigyan pa nga niya ito ng ilang bagay na ibibigay sa kanila. Hiniling niya rito na ipakita sa kanya ang kanyang mukha at tanggalin ang maskara. Nagmakaawa si Jean sa sistema, na nangangatwiran na ang kanyang kamatayan ay magwawakas din. Pinilit niya si Vendy na payagan ang bunutan. Taking gulat niya, hindi ang Pop Rocks ang premyo, kundi isang Divine Beauty Pill, isang bagay na nagpapaganda sa pisikal na anyo. Ipinaliwanag ng sistema na binago ng isang update ang lingguhang premyo. Ang kinalabasan na ito ay isang mapaminsalang dagok, dahil ang tableta ay hindi nakakatulong sa kanyang kritikal na sitwasyon. Sa natitirang 17 oras na lamang, nag-ensayo sila, ngunit lumitaw ang consultant at sinabi sa kanila na ang convoy na may dalang mahahalagang gold-ranked spiritual beads ay inambush ng mga White Shark assassin. Ang pagnanakaw ay nagmumungkahi ng isang nunal sa madilim na gabi. Ang pagkawala ng mga beads na ito ay halos ginagawang imposible ang misyon ni Jean. Nag-aagawan ng solusyon ang koponan. Naalala ni Mr. Consultant ang isang inabandunang proyekto na pinangalanang Dollhouse, isang lugar ng pagsasanay para sa mga matataas na opisyal. Dito matatagpuan ang isang espiritual na halimaw na may ranggong platinum, ang Fire Kiln. Ang espiritual na bead sa loob ng nilalang na ito ay naglalaman ng sapat na enerhiya upang agad na maiangat si Jean sa ranggong pilak. Ito na ang kanilang huling pag-asa. Pumasok sina Jean at Luo sa inabandunang pasilidad. Mapanganib at matagal nang nakalimutan ang kapaligiran. Pagkatapos ng isang nakakapagod na paglalakbay, natagpuan nila ang Fire Kiln. Tila natutulog ang halimaw, na nag-aalok ng panandali ang pagkakataon na makuha ang bead ng walang laban. Casual na tumakbo si Jean patungo sa natitirang halimaw. Nang lumingon siya, biglang lumitaw si Mr. Consultant mula sa mga anino at iwinaksi ang kanyang espada sa kanya. Ngunit lumitaw si Luo sa tamang oras upang iligtas si Jean at sa halip, naputol ang kamay nito. Ilang taon na ang nakalilipas, dumating si Mr. Consultant sa Snowfield para sa isang mahalagang pagsusulit sa pagpili para sa organisasyon ng White Shark. Gumugol siya ng 10 taon sa mahigpit na pagsasanay, na nag-iimpake ng espada ng 1,000 beses bawat araw para sa isang pagkakataon. Pinili siya ni Alexander mula sa daan-daang kandidato sa isang kadahilanan. Mahinahon siya. Ang katangiang ito ang dahilan kung bakit siya perpekto para sa gawaing pang-espiya bilang isang undercover agent. Siya ay nirecruit sa Dark Knight, ngunit bilang isang intern clerk lamang. Sa tungkuling ito, hindi niya inihampas ang kanyang espada, at mula sa sandaling iyon, hinintay niya ang oras na maaari na siyang bumalik sa paggamit nito. Nag-check-in siya araw-araw, unti-unting umaangat sa ranggo mula sa intern clerk, patungo sa junior clerk, at pagkatapos ay sa consultant.
Ang bawat araw ay humahalo sa susunod sa loob ng 3,650 araw. Madalas niyang tinatanong kung gaano katagal niya dapat panatilihin ang kanyang cover, at ang tanging sagot na natanggap niya ay, maging matyaga. Ang kanyang pagkakataong magamit muli ang kanyang espada ay tila dumating na may kasamang file na may label na, Burning Blood. Ipinaalam sa kanya ni Alexander na ang matagumpay na pagkuha ng reagent ay magbibigay daan sa kanyang pagbabalik sa Snowfield. Nawasak ang pag-asang ito nang dumating ang balita na si Alexander ay nasakop ng isang estudyanteng nagngangalang Jean. Ang pagkadismaya ni Mr. Consultant ay nauwi sa isang panata na magbabayad si Jean sa pagsira sa kanyang pagkakataon. Sa kasalukuyan, inatake ni Mr. Consultant si Jean gamit ang kanyang espada sa loob ng pasilidad ng bahay manika. Humakbang si Luo sa harap ni Jean upang protektahan siya, at naputol ang kamay nito sa proseso. Tumakbo si Jean habang cargo si Luo, ngunit hindi niya magamit ang kanyang espiritual na kapangyarihan dahil ang pasilidad ay gawa sa espiritual na nagbubuklod na bakal na nagpapawalang bisa sa lahat ng espiritual na kakayahan. Hinarap sila ng undercover consultant. Ipinaliwanag niya na sa loob ng mga pader na ito, tanging ang hilaw na pisikal na kasanayan lamang ang mahalaga, at ipinagmamalaki niya ang kanyang 20 taon ng hinasa na kadalubhasaan sa espada. Idineklara niya ang kanyang sarili na hindi matatalo sa kapaligirang ito. Hinimok ni Luo si Jean na tumakas habang pinipigilan niya ang ahente, ngunit tumanggi si Jean na iwan siya. Umatake ang consultant tiwala sa kanyang kahusayan. Gayunpaman, ginulat siya ni Jean. Sa kabila ng pagkawala ng kanyang spatial powers, nanatiling epektibo ang kanyang kamakailang pinag-aralang polearm weapon skills. Sinalungat niya ang mga atake ng consultant gamit ang isang buto na kanyang napulot mula sa lupa. Isang matinding labanan ang sumunod, na nagtapos sa pag-disarm ni Jean sa consultant at pag-secure ng fire kill sa spiritual bead. Ang consultant, sa isang huling hakbang ng pagsuway, ay sinira ang mahalagang bead sa halip na hayaan itong makuha ni Jean. Dahil wala na ang bead, at 2 oras na lang ang natitira bago siya lumunin ng nagliliyab na dugo, naharap si Jean sa tiyak na kamatayan. Tumanggi siyang sumuko, desperadong sinusubukang sipsipin ang anumang natitirang espiritual na enerhiya sa hangin. Ang aksyong ito ay hindi sinasadyang nagising sa isang kawan ng mga espiritual na nagbubuklod na halimaw, mga nilalang na kumakain ng espiritual na enerhiya. Kumalat sila sa lugar, at sa sumunod na kaguluhan, si Luo ay malubhang nasugatan. Habang siya ay nakahiga at duguan, naranasan niya ang mga flashback sa kanyang sariling pagkakatalaga sa Dark Knight at ang kanyang pangako na maging tagapag-alaga ni Ling Zu. Naalala niya ang kanyang unang misyon kasama ang kanyang squad, isang koponan na walang natatalong pagkatalo sa ilalim ng kanyang pamumuno, at ang kanyang personal na sumpa na hindi hahayaang mamatay ang sinuman sa harap niya. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Jean sa tabi niya. Nasa pasilidad pa rin sila, ngunit kahit papaano, gumaling na siya. Lumaki muli ang kanyang kamay, at talagang napakaganda ng kanyang hitsura. Ipinaliwanag ni Jean sa kanya na nagawa niyang labanan ang mga halimaw, gamit ang espada ng consultant. Sa proseso, sinisipsip niya ang espiritual na enerhiya mula mismo sa mga halimaw, na sa wakas ay nagbigay daan sa kanya upang makarating sa silver rank, na nagligtas sa kanyang buhay. Pagkatapos ay ginamit niya si Vitality Ginseng upang pagalingin ang kanyang malubhang mga sugat. Sa isang sandali ng improvisasyon, binigyan din niya siya ng Divine Beauty Pill, na nagpanumbalak ng kanyang kagandahan. Kinausap siya ni Jean tungkol sa kahulugan ng kanyang mga sakripisyo. Ikinakatwiran niya na ang mga taong iniligtas niya ay gugustuhin siyang mamuhay ng buo. Natagpuan sila ng kanyang koponan, na nagpapahayag ng kanilang kagalakan at ginhawa sa kanyang kaligtasan. Kalaunan, habang naghahanda silang maghiwalay, pinadalhan ni Luo si Jean ng isang regalo sa pamamagitan ng isang nasasakupan. Ang regalo ay isang gintong espiritual na bead mula sa isang palakang may mukha ng multo. Itinuring niya itong isang patas na kapalit para sa mga pangyayaring naganap. Samantala, hinihintay ni Yingso at ng iba pa si Jean sa pasukan ng Divine Pool Spiritual Test. Sa wakas ay nakarating na siya roon, at buong pagmamalaki niyang inanunsyo ang kanyang bagong silver rank, kaya't nagdiriwang ang koponan kasama niya. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, nakita namin ang 2 lalaki na nanunood sa kanila, habang kinukumpirma nila si Jean bilang ang may hawak ng Burning Blood reagent at ang kanilang susunod na target.